Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat ngayong araw dahil pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birhen Maria. Tayo'y isang sambahayan na nagmamahal sa Ina ng Diyos, si Maria. Dahil walang sawa siyang nagdarasal para sa atin. Kahit na ngayon siya ay nasa langit, palagi pa rin siyang bumabalik dito sa mundo para tayo'y gabayan, maging mas malapit sa kanyang anak si Jesus. Dahil pag tayo'y nakalapit kay Jesus, mas umaapaw ang pagpapala sa ating buhay at nagkakaroon tayo ng buhay at buhay na walang hanggan. At para tayo'y makitang karapat-dapat muli na makatanggap sa mga banal na misteryo, umpisan natin ang ating banal na misa sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pag-amin sa mga nagawa nating kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawan mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan
sa pinanganak na Kristo ng Birheng Mahal, ay makatanggap ng iba yung kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang mag-ahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat ng una, mula noong unang panahon, kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mag-ahari. Pagkatapos babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamalaanan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilanin ng buong sanlibutan, sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitin kita, poon aawitang buong galak. Dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kaniya. Ang mga tinawag ayon sa Kaniyang panukala sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mulat mulapay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kaniya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kaniyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kaniyang tinawag, ang mga tinawag niya ay Kanyang pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Magalak ka, Birheng Mahal. Ikaw ang inang nagsilang sa araw ng katarungan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang magpakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa.
Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niya, hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matatakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ngayon pong araw, ating pinagdiriwang ang kaarawan ng ating mahal na ina, si Maria. At alam natin, tuwing may birthday, may dalawang bagay tayong ginagawa. Una, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buhay ng taong nagba-birthday. At pangalawa, iniisip natin kung paano nagiging biyaya ang buhay ng taong nagba-birthday para sa atin. These are the two things that we do whenever somebody is celebrating their birthday. We do not only greet them happy birthday, we do not only give them gifts, but we thank God for their life. But secondly, we reflect also how is their life has become a blessing for us. Kung sa pamilya po, kapag birthday ni nanay, ramdam natin ang saya sa bahay. Kasi ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Di po ba? Ang ina, ang unang bumabangon. At siya din ang huling natutulog. Kasi inaayos niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Ang ina, ang nagpaparamdam ng init ng pagmamahal para sa kanyang pamilya. Kaya nga kapag birthday ng isang nanay, parang sinasabi ng buong pamilya, salamat po Lord sa nanay namin. Kami ay buhay, kami nagkakaisa dahil sa ina. Kapag namatay ng nanay, pansin niyo po, medyo nagkakaroon ng away. Kaya nga kung buhay pa ang inyong ina, mahalin niyo siya. Amen? At tayo'y nagpapasalamat dahil ang ating mahal na ina, kahit na hindi natin siya kasama dito sa mundo, dahil sa kanyang panalangin, tayo'y nagkakaisa sa pananampalataya. Dahil tayong lahat ay anak niya. At si Maria, ang ina ng lahat ng mga Kristiyano. Kapag birthday po ng isang mahal natin sa buhay, natural lang na itanong natin, ano kaya ang gusto niyang regalo? Kapag meron nagba-birthday, di ba, anong ibibigay natin sa kanya? Yung gusto niya o yung gusto natin? Kapag birthday ng isang nanay, minsan simple lang ang gusto niya. Hindi mamahaling gamit, kung hindi ang magkaisa lang at mabuo ang kanyang pamilya sa pagmamahalan, sa pagmamalasakit sa bawat isa. Hindi po ba? Ganon din naman po si Mama Mary. Hindi po niya kailangan ng mga material na bagay. Hindi naman niya hinahanap ang mga bagong bagay. Ang hinahanap lang ng ating mahal na ina ay isang bagong loob sa ating lahat. Bagong pag-uugali, bagong pagkatao. Ano bang magandang regalo na maibibigay natin kay Mama Mary ngayong inaalala natin ang araw ng kanyang pagsilang? Tatlo po. Una, ang regalo ng pananampalataya. One of the best gift that we can give to her is the gift of faith. Si Maria ay ina din po natin. Si Maria ay nagturo sa atin na magtiwala sa Diyos. Tandaan natin, nung nabubuhay pa dito sa mundo si Maria, hindi naman niya alam lahat ng mangyayari sa kanya. Pero nung siya'y inanyayahan ng Diyos sa plano ng kaligtasan, anong sagot niya? Opo, fiat, let it be done
to me. Kung birthday niya ngayon, siguradong yan din ang kanyang hihingin sa ating lahat. Gusto niya sabihin sa atin, mga anak, regalo niyo na lang sa akin ang pananampalataya niyo sa Diyos. Kahit na mahirap, kahit na marami tayong inaalala, kahit na mabigat, kahit na marami tayong tinatanong, palitan mo ang iyong bakit at sabihin mo, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Kaya nga kung meron kang pinagdadaan ng mabigat ngayon, utang man yan, sakit man yan, problema sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa pamilya, ang pinakamagandang handog natin ngayon para kay Maria ay huwag tayong bibitiw sa Diyos. Pero pangalawa, ang regalo ng kabutihan. Give Mary the gift of your goodness, of your generosity. Kung meron pa pong isang hinihiling si Maria sa atin, ito ay yung maging mabait ka lang sa iba. Kung hindi mo alam kung anong layunin mo ngayon sa buhay, kung ikaw ay nalilito, hindi ka magkakamali. Pag nagiging mabuti ka, nagiging mabait ka sa iba. It pays to be generous. Di po ba? May balik na mabuti at maganda ang pagiging mabait mo sa ibang tao. Mga kapatid, kung gusto nating pasayahin ang ating mahal na ina sa kanyang birthday, patawarin mo yung mga dapat mong patawarin. Tulungan mo yung mga dapat mong tulungan. Pagsimula ka, maging mabuti kahit na sa maliit mo lang na paraan. Tandaan mo, si Maria, nung nalaman niyang nabuntis na ang kanyang matandang pinsan, si Santa Elizabeth, agad-agad daw siyang tumakbo para siya ay alalayan. Ganyan din sana sa ating mga anak niya. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Pag nakikita mo naghihikawos, nakikita mong nabibigatan, kahit na ikaw ay nabibigatan, meron kang pwedeng magawa, maitulong sa iba. May napanood po akong isang video tungkol po sa isang tatay. Wala po siyang mabiling cake para sa kanyang bunsong anak na magbe-birthday. Ang ginawa po nitong ama, tinawag niya yung mga ibang anak niya. At dun sa madilim nilang bahay, kahit wala silang kuryente, niyakap po nila si bunso. Sinindihan po ng tatay yung lighter niya. Sinabihan yung mga ibang anak, pagkanta natin siya ng happy birthday. Habang nagyayakapan sila, nakasindi yung maliit na lighter, kumakanta sila ng happy birthday. At pagkatapos, sabi ng tatay, "O anak, hipan mo na." Binlow po itong bunso, yung lighter, palakpakan sila. Ang saya-saya po nila. Habang tumutulo po yung luha dito sa tatay, hinalikan niya, niyakap niya yung bunso at sabi niya, "Nak, huwag kang mag-alala. Babawi din ako sa'yo." Nakaka-touch po, no? Pero nakakalungkot na meron mga ibang nagba-birthday ngayon, pero hindi sila makapagdiwang ng mabuti. Bakit? Dahil wala silang pera. Hindi nila magawa, hindi nila kaya, dahil hirap na hirap sila. Kung tatanungin natin ang ating mahal na ina, ano ba ang gusto niya para sa kanyang birthday? Hindi malayo ang isasagot niya at sasabihin niya sa atin. Pasayahin niyo naman yung mga gustong sumaya. Gawin yung magaan yung mga buhay ng nabibigatan ngayon. Kung gusto nating ngumiti ang ating mahal na ina, tanong natin sa kanya, "Mama Mary, pakita mo naman sa akin, sinong gusto mong tulungan ko ngayon? If you have the means, the resources to help. Kung kaya mong tumulong, tumulong ka. Bakit? Kasi darating din ang araw, pag ikaw na ang mangangailangan ng tulong, kahit na hindi ka magsalita, may tutulong sa'yo. Babalik at babalik sa'yo yung kabutihan at kagandang loob mo sa iba." Di po ba? Wealth, fame are just temporary. Ikita nyo na, yung mga biglang yaman ngayon, may building sila, may elevator pa yung kanilang bahay. Ilan yung mga luxury cars nila. Pero tingnan nyo na, ilang taon lang, mawawala din, kukunin din. Pero yung kabutihan mo na pinapakita mo sa ibang tao, hindi mawawala yan. Nakikita yan ng Diyos. Batid yan ng ating mahal na ina. Ano man ang pinapakita mong kabutihan, babalik sa'yo yan, sobra-sobra pa. Amen? Ganyan ang mga ina. Napapasaya mo sila kapag masaya lahat ng kanya mga anak. Di po ba? Kaya kung meron kang mapapasaya ngayon, gawin mo na para mapasaya mo si Maria at ang Diyos. Makikita mo, aapaw din ang pagpapala at grasya sa buhay mo. Amen? At ikatlo,
kahuli-hulihan. Ang regalo po ng pagiging tapat kay Kristo. Give Mary the gift of your faithfulness to Christ. Si Maria, siya pong nagturo kay Jesus. Sinabi niya sa kanya, do whatever He tells you. Gawin niyo. Ano man ang iuutos niya, ano man ang sasabihin niya sa inyo. We can never go wrong in following Jesus. Bakit sa tingin niyo, puno ng masama ang iyong pinagdadaanan ngayon? Ito ay maaaring sinusundan mo ang iyong gusto, pero hindi mo sinusundan ang kagustuhan ng Diyos. Hindi ka magkakamali sa pagsunod mo sa Diyos. Tinanong mo na ba kay Jesus, Panginoon, ano ba ang kagustuhan mo? Ano ba ang gusto mong gawin ko ngayon? At simple lang ang isasagot ni Jesus sa atin. Ang pinakamahalagang kautusan, mahalin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. To love God by loving our neighbor. Ang pagmamahal sa Diyos ay nag-uumpisa sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. At sino ang iyong kapwa? Yung pinakamalapit sa iyo. Di po ba? Tignan niyo yung mga katabi niyo. Kapwa niyo yan. Tanong ko po, mabait ba kayo sa kanila? Ba't di kayo makatingin ng diretso sa akin? Di ba? Yan ang nakakalungkot. Yung mga mismong katabi natin nakalapit sa atin. Silang pinagbubugnutan natin. Silang pinagbuibwisitan natin. Sila yung hindi natin ipakita ng ating pagpapasensya. Ang utos ng Panginoon, pagkatapos sa mga nakalapit sa atin, yung mga nangangailangan. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag ikaw ay naghahanda, anyayahan mo yung mga mahihirap, yung mga lumpo, mga pingkaw, mga bulag, mga bingi, mga hindi makakabawi sa'yo. Dahil nakikita yan ng Diyos at ang Ama natin na nasa langit, siyang babawi, siyang magkakaloob sa atin. Hindi lang niya ibabalik kung ano yung ating binigay, kung hindi, mas higit pa, mas mabuti pa, mas maganda pa. Ang kagustuhan ni Maria ay sumunod tayo kay Jesus. Ang kagustuhan ni Jesus ay bigyan natin ng pansin ang mga nakalapit sa atin at ang mga nangangailangan. Ang birthday gift na nais si Maria ay hindi naman po bagay. Kahit na pinupuno natin ang ating mga altar ng bulaklak para sa Kanya, kahit na binibihisan natin siya ng pagkaganda-gandang damit, pero hindi niya kailangan yan. Hindi bagay ang kailangan ng ating mahal na ina, kung hindi buhay. Buhay na pananampalataya. Buhay na kabutihan. Buhay na katapatan sa kanyang anak, si Jesus. Kaya ngayong kaarawan ni Maria, ang ating mahal na ina, tanong natin sa kanya, ano bang maibibigay ko sa iyo ngayong araw? At sana, hindi lang puro dasal ang ating ibigay sa Kanya, kundi mismo ang ating buhay, ialay natin sa Diyos. Pakita natin na tunay nga tayo mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pagmamalasakit. Sabihin natin sa Kanya, Mama Mary, happy birthday. Regalo namin sa iyo ang aming pananampalataya, ang aming kabutihan, ang aming katapatan sa iyong anak. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng walang sawang pagdarasal mo sa amin. At naway makakaasa kami na mananatili kang gabay namin hanggang marating namin ang buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Tumayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsilang na mahal na Birhen, tayo'y tinatawag na katuparan, tayo'y tinatawag na maging tapat sa plano ng kaligtasan. Kasama ni Maria, ang Birhen de los Remedios, dumulog tayo sa Diyos na nagpapadalisay sa Kanya upang maging ina ng mananakop. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, upang ang simbahan ay magiting na mahipahayag ang mabuting balita ng mabunying anak ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng walang pananampalataya ay manalig sa Panginoon na isinilang para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga ina na nagdadalang tao ay magkaroon ng giting at lakas na piliin ang buhay ng kanilang sanggol laban sa kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, sa tama sa aming kagalakan, sa pagsilang ng ina ng manunubos, pagkaloob mo ang mga kahilingan ng lahat na tumatawag sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inilwal ni Maria, nandi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay pagindapat na kalugdan mo sa aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon, ginugunita namin ang pagsilang ng mahal na ina ng Diyos, si Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak,
nung sinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang sinilang. Bilang liwanag nitong sanlibutan, kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya mahalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Birheng Maria, dala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka. Ang iyong liwanag ang takdang lulupig kay Satanas, tao'y ililigtas. Iyong tunghan kaming nananambitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y iginagalang, namin mahina't makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birheng Maria, kami tulungan. Iyong tunghan kaming nananambitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinagsasalo mo sa piging na banal, sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Berheng Mahal, na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapag mahal mo ang isang tao, tanong lang po, ano ang gagawin mo? Yung gusto niya o yung gusto mo? When you love somebody, what will you do? What they want or what you want? Ano po? Siyempre yung gusto niya, di po ba? Kung mahal mo yung asawa mo, ha? Gusto niya magsimba kayo. Pero ikaw gusto mo lumabas ka sa mga kasama mo, mga barkada mo, mag-inuman kayo. Anong gagawin mo? Mahal mo yung asawa mo. Pero yung iba, dapat alam niya yung gusto ko din. Di po ba? Naisipin niyo. Pag mahal mong isang tao, ibig sabihin, uunahin mo siya. Bakit inuuna mo siya? Dahil tuwa mo yung pag siya'y natutuwa at masaya. Di po ba? Mapapasaya lang natin si Maria kung mahal natin si Maria. Kapag mahal natin si Maria, mahal din natin sa Diyos. Dahil ang mahal una ni Maria ay ang Diyos. Kaya ang paghahandog natin kay Maria ay paghahandog sa Diyos.
At ang paghahandog natin sa Diyos, babalik din sa atin. Anong magandang regalo na ipagkakalob natin kay Maria ngayong inaalala natin ang araw ng kanyang pagsilang? Una, pananampalataya. Hindi naman natin alam lahat ng mangyayari sa buhay natin. Pero kapag tayo'y kumakapit sa Diyos, nawawala ang ating pag-aalala. Kaya nung buhay si Maria, wala siyang inaalala, wala siyang takot. Pero pangalawa, ang regalo ng kabutihan. Dahil nung buhay si Maria, napakabuti niya, inaalala niya ang pangangailangan din ng iba. Nawalan ng alak sa kasalan, alam niya mapapahiya ang mga kinakasal, nagpatulong siya kay Jesus. Wala na silang alak. Kaya tayo din, maging kawangis niya. Alalahanin natin, magmalasakit tayo sa pangangailangan ng iba. Sabi ko nga, merong ibang mga tao hindi makapag-birthday ngayon. Pero sana naman kung kaya mo din makatulong, ikaw maging daan para mapangiti sila ngayong birthday nila. Pero pangatlo at kauli-hulihan, ikatutuwa niya kung tayo ay tapat at sumusunod sa kanyang anak, si Jesus. Hindi ka magkakamali sa pagsunod mo kay Jesus. Dahil pag ikaw ay tapat sa Diyos, ikaw ay tataas niya, ikaw ay pagpapalain niya. Hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala at magwawala kapag malapit ka kay Jesus. Papasalamat tayo dahil si Maria palagi ang ating daan para mapalapit tayo sa kanyang anak, si Jesus ang ating buhay at buhay na walang hanggan. Huwag niyo lang po i-greet si Mama Mary ngayon. Huwag lang natin siyang bigyan ng bulaklak. Pero katutuwa ng Diyos, kapag kayo ay nagmamahal at nagmamalasakit sa iba, umpisahan niyo sa mga nakalapit sa inyo. Pinaparamdam niyo ba ang pag-ibig at pagmamahal niyo sa kanila? Susunod, tignan niyo naman yung mga nakalapit sa inyo, mga kapitbahay niyo. Baka nahihirapan ang mga yan. Ano ba naman yung bigyan niyo lang ng konting ulam? No? Bigyan niyo ng konting grocery. Make somebody smile today. As I have said, if you do not know what your purpose is, then make somebody's life easier today. Make somebody laugh today. Make somebody's day beautiful today. Yan ang ating pagdasal, panalangin habang tayo nagdiriwang at nagpapasalamat sa araw ng pagkasilang ng ating mahal na ina, si Maria. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos na kapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.